Let's open our Bible to the book of Ecclesiastes chapter 12, verse 11 to 14. Ecclesiastes chapter 12, verse 11 to 14. Okay. Ecclesiastes chapter 12. Say amen, kung nana. Okay, I read verse 11, kamo sa verse 12, and then sa verse 14 atong pagkadunganan. The Bible says in the book of Ecclesiastes chapter 12, verse 11, the words of the wise are as good, and a snail fastened by the masters of assemblies, which are given from one shepherd. And further, I will say this, my son, be admonished of making many books, there is no end, and much study is the weariness of the flesh. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Verse 14 we read, for God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. The whole duty of men. The whole duty of men. Dalaygon, makagagahom ng mga Diyos, Ginoo, salamat. Salamat sa mga kaayo, salamat Ginoo sa mga panalangin na ginahatag na likanam. Salamat Lord God sa kadaghan ng mong pangutana, sa kinabuhi, pangutana, sa mong maabot. Ano na lamay, usa katubag Ginoo, mao ang iyong anak, si Jesus. Salamat Lord God sa higayon, ng imong gidalang harikanamo, na imo kaming igamit, sabi na sa pagsimba, sa mong ngalan Lord God, uban ni Ginoo ang mong mensahe, uban niya imong magwawali, nga ma-deliver na ko ang imo ang gusto sa mensahe, ang gusto nimo may paabot sa mga katawhan ni Buntaga Lord God. Salamat Ginoo, uban niya matag sa kanamo, abli ang mong kasing-kasing, ang mong nahuna, inguman Ginoo Lord God, tagay kami ka kasing-kasing sa pagdawat sa mga pulong nining kabuntagon. Dalaygon kay Ginoo sa walay katapusan, in Jesus name I pray. Amen. Thank you. Be seated. The whole duty of man. So, the Bible says, mga igsoon, in Ecclesiastes chapter 12. Kunin mo tanaw ng verse 10, nag-iingon diri the preacher sought to find out acceptable words, and that which was written was upright, even words of truth. So ang preacher, or the King Solomon, nagsulat siya, the preacher sought to find acceptable words. Nga naman, sometimes mga igsoon, doon ay mensahe o doon ay pulong sa Ginoo, mga igsoon, nga sakit once na moabot na diri nato. Pero bisag kung saon pa na diha pagpangita sa usa ka preacher o usa ka word nga diin murag dili kayo siya tantong sakit ba? Pero ang meaning sakit lang yapon. The preacher sought to find acceptable words, and that which is written was upright, even words of truth. Nga naman, yung ang Bible may igsoon, that truth shall set you free. Musugot kag sa dili ang kamatuoran, mao'y maghatag nimo kagawasan. Kung ingon sa ng Bible may igsoon, sakit ang kamatuoran. Sinoon? Pawid na may igsoon na kung gikinahanglan ka istoryahan o sakit para ma-realize nimo nga nasayop ka, para makaamgo ka, much better. Kaysa sigian ka o pala-pala, sigian ka o sulti mga comforting words. Then ang ending is nagtuo kang sakto ka. Mabutang ni mo sa imong hunahuna, insakto. Nga naman, no one corrects you.
Nga naman, no one's rebuked you. Pero di man inaana ang gusto sa Ginoo nga rin ato. Ang gusto mong sa Ginoo din nato nga ma-realize nato kung asa tadapita na sayo, ha? Para mausab na to. Para makorek na to. Ha? Dili na to makorek ang usa ka butang kung walay makorek na to. So we need someone, we need somebody. That's why, sometimes or kadungog tag-preach ka sakit, kadungog tag-istorya nga sakit, don't be discouraged. I-analyze siya. Ano nakasulti siya ito? Kung sa di ay. Then try to examine yourself. Wala na yung Bible na examine mo diri, the words of the wise are good and as snails, pastime by the masters of assemblies, which are given from one shepherd. And further, by this, my son, be admonished of making many books, there is no end. And much study is weariness of the flesh. And let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Muna'y ganaingon, mga igsoon, buhata na. Unsay gusto nimo. Ha? Ingon din sa Ecclesiastes chapter 11, mga igsoon, beginning in verse 9, beginning verse 7, okay. Ecclesiastes chapter 11, verse 7, again, truly the life is sweet and a pleasant thing. It for the eyes to behold the sun. But if a man live many years and rejoice in them all, yet let him remember the days of darkness. For they shall be many, all that cometh is vanity. At ulit mga igsoon, kung maingon yun ta, is ang writer ba, ani, is angay ba tuhuan? Yes. Because the writer of the book of Ecclesiastes is no other than the wisest king in the Bible and the richest king in the Bible. Huh? Wisdom, wealth, wives, and wine. Sakto ba? Huh? He had it all. Huh? Kung mingong kag-Disney princess, mga anak, klaro kayo. Hindi ka ng mga Disney princess natin dahil mga anak ng mga politiko. Mga anak, mga kurap ng mga politiko. Tarawa na. Ang nasakpan ng mga flood control ng mga nangaguba niya, Ghost Project na sa Luzon. Grabe ang baha na sa Luzon niya, ang investigasyon atong Davao. Unsa man na? Pagka-bright. Ha? Ba't umayos doon nag-wise mga iso na yun? Ang writer, ano? Pero naman sa iyang kingon, no? Ha? But if a man live many years and rejoice in them all, yet let him remember the days of darkness. For these shall be many. All that cometh is vanity. Ha? Pasabot bakit ang writer ani wala nag-enjoy sa iyang kinabuhi? Nag-enjoy, oy. Kung enjoy lang yung gisgutan, grabe. Ha? He had 700 wives and 300 concubines.
No, sa usa pa lang gani gilabad naman imong ulo. 1,000. Ay, marag di gid nag-enjoy day. Kay sa usa pa lang gani marag. But well, kung imong tanaw. Grabe ang wealth. No? Karon mga igsoon ang pinakadato sa tibok kalibutan nga is maybe ang Saudi. No? The mga royalty sa Saudi. No? Pero kung imong tanaw ang mga royalty sa Saudi, di man kayo sila imong i-display, di ba? Lahi ra sa Brunei. Ang Brunei pakita hindi na kung sa sila ka likurangan gold, higdaanan gold. Kaya diri sa tuwa sa FCK ang pinakadato diri sa San Diego. Kutsara gold. Ambot lang kasi umil, ngipon gold. But this is King Solomon. Kung maghisgot tag-asawa, grabe, King Solomon. 700 wives, 5 anak. 700 kabuok asawa. 300 kabuok kabit. Wa pa siya ni kontento sa 700 ka asawa. Nangabit pa din sa 300 kabuok. Asa ka mangita, anak? Wives! Well! Di lang kay sinako ang gold ni Solomon, mga igsoon. Kinuwarto pag yun ang gold. Ang ato adri plated ra gyud. Dali mo na Bible. All that cometh is vanity. Wisdom. Kumingong kag wisdom ang igsoon, grabe si King Solomon. Tanang mga tao, tanang mga gingharian, mga reyna, mga princess, mga kings, moadto sa yaha to seek his counsel. Sa kamangitan. Because Solomon, his wisdom is immeasurable. The well-known mga igsoon queen nga niadto dito kay Solomon is the Queen of Sheba. Muna ko sana kung naay mga naay video diha nga naay pan sa YouTube saka ang gold, ang mga gold kuno ni King Solomon gikan o Pilipinas. Kay ang Queen of Sheba daw is from Asia man siya. So doon na dahil possibility nga sa Pilipinas tumigan. Kita mga Pinoy, naman na gold. Ngipon, gold. Nausay kuko, gold. Kinagdag na. Kaya nang kuko mo ilipyo-lipyo ba? Magdag man ang madugay, ba? Gold na. Ha? Ba't ang mangutana ba sa kinabuhi ni King Solomon, wa ba siya nag-enjoy? Nag-enjoy siya, oy. Nag-enjoy siya. No? Pero at the end, mga igsoon, nung nakaingon man siya, vanities of all vanities. Nag-ingon man siya, nung nakaingon man siya nga, all that cometh is vanity. Ganun naman siya nga, tanan, kawang, sayang, useless. Why? Because King Solomon realized it all. Nga kanang mga butanga, di mo madala sa langit, kutob ra na aning kalibutana.
Kung nananingon ang Bible na inson, set your affections on things above, not on things on this earth. Wala ka lang ninyong mga bata karon. Ha? I-prepare na ninyo inyong mga anak. Ibutang na sa mind sa inyong mga anak na, kinigdako ni mo, kontraktor ka na. Ang kuyaw manoon, kung naas construction ng trabaho ko, driver of tractor. Kontraktor lagi mo, no? Construction, tractor driver, contractor. Huh? Well, then, verse 9, tanawa, verse 9. Rejoice, O young man, in the youth, and let thy heart cheer thee in the days of the youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. Tanawa, pagkanindot. Ba? Young man. Yung mga babae, tanawa, mga young man, mga lalaki, mga tao. This is a general term. This is not only for the young men. It is included the all young people. Rejoice. Rejoice, O young man, in the days, in the youth, and let thy heart cheer thee in the days of the youth. Samtang batanon ka kapag enjoy ino na Bible, oh? And walk in the ways of thine heart. Tiyan mo. Maglakaw ka sa pamaagi kung sa imong gusto, sa imong kasing-kasing. Ano ba? Imong ka Bible. Huh? And in the sight of thine eyes. Kung sa'y makalipay ni mo, wala ginahin ko ang Bible. In short, mga igsoon, buhat na tanan. Kung sa'y gusto ni mo na makalipay ni mo. Sakto ba? Pinos. Kung sa'y badlungon na itong ginikanan, kung sa'y bawalan na itong ginikanan, magmukmuk ta, magpagulgol ta, magmurmur ta, magkinoktok ta, o whatever, magdaghan bagay ng istorya. Sayop ba di ay malipa? Mao ba di akong kalipay? Dinhira gani ko malipay. Kabantay mo? Young men? Young ladies? Huh? Nganong bawalan man ka? Nganong didaan man ka? Namauro man na imong kalipay? Gano'n? Na? Kung mapaparain nyo niyo, parain nyo niyo. Rejoice, O young man, in the youth, and in let thy heart cheer thee in the days of the youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. Ayaw sa kang sumpay. Diya sa takutong. Ha? Di para masabda na ito ba? Pero before sunod sa sumpay, remember this. Ang sala mga igsoon, wala magsugod sa Garden of Eden. Ang sala nagsugod sa langit. Ha? O ang sala mga igsoon, wala na commit og usa ka human being. Ang unang sala mga igsoon, wala na commit og human being. The angels. The first sinner is angel.
Ug di siya basta-basta nga anghel mga igsoon. Ha? The Bible atong mabasa, makita nato. Angel Michael assigned for a warfare, for a war, for a battle. Angel Gabriel is assigned for a messenger. And then Lucifer is for worship. Huh? When it talks about worship, it includes na din ha, ang music. No? Nindot ang panimbahon kung nindot pagkahanay ang music. Munang diri sa ato, we must to check properly, we must to choose rightfully our music. And I want to say this to our choir members. Being a choir members, it is not easy to be part on this ministry. Huh? You have responsibility. Dili lang ni basta-basta nagpagana-gana lang ka, ganahan ko mo adto, di sa ko mo ganahan mo adto. That's not it. It is responsibility. It is ministry. God given you a ministry in the church, being part of a music ministry, a choir. Kamu ang nag-prepare sa kasing-kasing sa mga listener before the message. No? Kamu ang nag-comfort. So it means, kung tan-awon palandaan mga igsoon, kung atong tan-awon John the Baptist and Jesus Christ, kamu si John the Baptist to prepare the way of the Lord. A choir members, choir to prepare the message of the Lord. Dili na basta-basta nga responsibility. But if you are a part of that ministry, then be responsible to attain your responsibility. Amen. Ha? Kaya sa imang God, mara na lang, mabantayan na ito. Ganahan daw mga ito. No. Ha? So, gamaya ra na butang. Yes, but I will teach you to be responsibility. I will teach you to be responsible. It is, kamay na tayo na. Sama na doon sa balay. Paghugas plato, pagpadilhin. Ha? Paglimpyog siya, kamay na tayo na responsibility. Kana lang paghugas sa plato. It is a simple responsibility. Gamay na kayo na nga responsibility. Sakto dili. Parents, sakto dili. Pero anong magyaw-yaw man mo kung dili na mahugasan? Nagamay naman ang responsibility. Nganong masuko man ang atong mga parents, no bisan pagpanilhig na lang, pwede na ako, mas nindot mga igsoon, nga bilang iligsunod ni mo sa balay nga, kanang ga, sana? Nang wala kay sinilas ba? E bitaw, gatiniil ka? Barefooted? Nga naman, ma-feel ni mo nga, ay, kinanglan na ko manilhig. Siburang abog na na. Ha? So, bitin ka na lang. It is a simple responsibility. Pero nga naman si mama, magyaw-yaw mangyod. Nga nung si mama, masuko mangyod. Kung dili na nato mahimo, nagagmay ramang kay na nga responsibility. Dili na tungod, anak, ang nagyaw-yawan ni mama, gitudluan ka to be a responsible person. Even the small things. Are you listening? Uy, intro pa niya. Huwag itong sigong kanaw sa oras. Magkasa ko napita mo hunong sa kong intro.
Choir, please. Be responsible. Be responsible enough in your ministry. Huh? God appointed you to be part of a music team, to prepare the message, to prepare the heart, the lesson. So it means, dili basta-basta ang inyong responsibility. Just put in mind. Huh? Dili lang na ingon, kanta-kanta lang ka dili. No? Dili lang na ingon, padaghanan lang ka dili. No, dili. Huh? Dili. Ngayon naman, pwede ka makakanta din. Bisag dili ka damang, dili ka, gamay lang. Pwede. No? But ang responsibility mo ito. Are you there? Amen. Can I hear the amen of the choir members? Amen. Nagkasinabot ba ka? Amen. Huh? Look at this. Let's go back. We can do what we wanted to do. Young men, young ladies, do it. Do it. Buhat ka. Ha? Lipay-lipay ka? Do it. Again, ang sala una na hitabo, dili sa Garden of Eden. Dili si Adan ang una na nakakommit sa sala. But it is the angel of light, which is Lucifer. Pride in his mind. Then after pride, unsay nisunod? Disobedience. Sunod! Rebellion. Ha? Doon siya sa kaanghel. Pinuliyagin na ng sa kaanghel. Mas maayo pa ko sa inyo. I much better than that. Doon ang konsya sa kaanghel. I much better. One years and years and years and years and years. And then, when rebellion was come, look at this. One-third or 75% of angels in heaven rebel against God and followed Lucifer. 1 years and years. Huh? Di ba tapos pwede mag-enjoy? You can. No, simple lang ang gingon sa Bible eh. Now, rejoice, O young man, in the days of thy youth, and let thy rejoice, O young man, in the youth. Huh? Paglipay o batanon sa imong pagkabatanon. And let that thy heart cheer thee in the days of the youth. Huh? And walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. Kung sa'y makalipay sa mga bataan garon. Kung sa'y makapalipay sa mga batanunan garon. Ha? But, ari ta magdaog sa bat. Di ba? Pero, bisag unsa pa na kanindot din ha. No. Bisag unsa pa na kabarato, bisag unsa pa na kanindot, basta moingon na ganig, pero ka na. Di ba? Nananaw bitaw mi og among ikuyugan ni Brother Elias. Anang siya mga kabinet. Kunya asa man ka makakita og mga
barato na nindot yung mga kabinet. Ari dito sa mga surplus, di ba? Mga Korean surplus. Kaya ka nindot yung mga kabinet. Tatlo tayo. Kaya ka nindot ang mga kabinet. Kaya barato kayo. So nakutaan ako sa ako. Kung sa isyo ni sir, nindutan ko sila sa ulo. Kung sir, nindot kayo na sir. Pero, paging mo niyang pero dito, nanduda na ako. Kung saan ka sir? Kung saan may panan sir? May mahila ka na, hindi ka pang gabi. Ano mo palit? Bisag unsa pa na kanindot, bisag unsa pa na kabarato. Pagkabot sa piro, diha ta magka. Dahil mo na Bible, rejoice, O young man, in the days of thy, rejoice, O young man, in the youth, and let thy heart cheer thee. In the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. Ingna dayon, mga batanon, ingna dayon inyong mama, tanawa ma, ingon ang Bible, mao. Patuyangan ko sa kung gusto. Ma, ingon ang Bible, maglipay ko unsay akong gusto. Magpatuyang ko unsay akong gusto. Ingon ang Bible. Ingna. Ingna. Ma, ayaw kong buti, kaya ang Bible na mismo ni ingon, patuyangan ko. Are you listening? Tanawan mo Bible. Tanawa. Are you there? But no doubt that for all these things, God will bring thee into judgment. Therefore, remove sorrow from thy heart, and put away evil from thy flesh, for childhood and youth are vanity. Ato na lang ning i-compress one word. Do it. Make it. But be responsible. When we talk about be responsible, you must to face the real consequences. Because in every action, there is an opposite reaction. You know? Yes, bata! Yes, bata noon! Yes, young men! Yes, young ladies! Do it! Go! Enjoy! But face the consequences. Ang nakasayop manggod sa mga batanon karon, ang ilang gitanaw, ang ilang kaugalingong palitan. Amen. It is hard to say, or it is hurtful to say, our young people and young ladies, or our young generation today is selfish. Amen. They only think about themselves. They only, ang ilalang gusto, sila lang ang gusto permanente sabton. Rich. Gusto nila ang tanan nagtuyok lang diha sa ilahang ginabuhi, unsay ilahang gusto, unsay ilang ganahan, unsay ilahang kalipay. Walay problema. Ano na Bible? Wag man tayo mahimon, naman na sa Bible. Parents, naa sa Bible na patuyangan sila. But tudlo sila how to suffer or how to face the consequences. Nga naman, ang gusto nila lang mag-enjoy, but they are not willing to face the consequences. Are you listening? Simple lang ang gingon sa Bible, buhata.
Ang giingon diri sa Bible. But be ready to face the consequences. In the Bible, balik ta sa atong text in the Bible na igsoon. No? The words of the wise are the good, and as nails fastened by the masters of assemblies, which are given from one shepherd. And further by this, my son, be admonished of making many books. There is no end. And much study is a weariness of the flesh. Tanawa na. Na? Importante na. Yes. Wala na gikuha sa Bible. Naana sa Bible. But, tanawa, and let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Kung sa giingon sa Bible in the book of Matthew, walay tinaguan nga dili mabutian. Yang ladies naglingi-lingi kadiha tungod kay nagbasin dunay makakita nimo. Nga naa ka sa place nga dili unta angay para nimo. Kinsay nakatanaw nagsilip? Kinsay ganahan mo tanaw silip? Nakapanguntana baka Kristohanon. Pwede ba ta mo tanaw og sini? Pero mostly sa atong madunggan sa ingon sa atong mga pastor. Dili. Pero dili man batik na salida atong tanahon. Nindot man nga salida, ungo, sa pana gubat, sa pana comedy. Di ba? O sa may sayop sa sine nga tikman maot nga salida atong tanahon. Lesson. So diyan na mo Frankie, my wife gusto gini sa mga tanaw sini. And somebody asked me, unsa may problema sa sini? The movie is not the issue. Remember this, listen. The movie is not the issue. The movie is not the problem, but the place. Huh? Ako nakatanaw og sini. Wala. Kaya ang uso sa mga sauna mga dili sini. Betamax ba? Nami silingan nga na pat siya og mura gyud ba? Nga kada gabi magpasalida siya og Betamax. Kunya bayad lamig tag dos. Mura gyud pong sini. Elementary ko, ang akong baon ako ginantigumon nga makaabot na siya dos inig ka Birnes kay Birnes naman mitugta ni mama mutanhaw kanang Betamax kay sabado pagka maway klase. Nya naman na kada adlaw kada gabi man na magpasalida naman na ibutang niya karatulan now showing. Look, nindot niyo FPG. No? Fernando po. Tigumon din namo nga makaabot og dos para makatan-aw mi og salida. Hindi ka balo ng sini. Pero matay ba sa akong uncle, one time daw, nitanaw siya sini, pagsulod niya dito, no? Nangayitaw siya katawuran, na yung gabiin. Nasyak siya, pagawas niya, mabuntag siya, dugaya dahil yung sini mo kung manok. Kaya gabiin, minisunod, pagawas, mabuntag na. Listen, it is not the movie, but the place. And it's not only a cinema. Not only a cinema. Listen, young people. Huh? Please, be careful sa lugar na imong agtuan. No? Usahay niya, nililingit tayo.
Si Adri, nayon Adri si Pastor. Oy, di sa kumanha na diha. Sorry. Di sa kumanha diha. Ha? Grabe kumpiyansa. Pasing nas umil. Bad. Tingnan ang Bible. Ha? Walay tinaguan nga dili mabuti. Muna tingnan ang Bible. No? For God shall bring every work into judgment with every secret thing. May bawaan ba yan itong mga young people? Kamu mga parents, makaibalo din mo. Kung ang inyong mga anak doon ay tinaguan. Ha? Kuha ang cellphone. Kung sa'y reaction. Ang akong ganahan mong Diyos, kanang inig ko, palig ko cellphone. Kanang, rich og hatab ba? Doon na ba yung people, anak ron? No? So ako siguro, di ko galit nilwin, wali tinaguan. Kaya lagi mo naman yung palig ko cellphone yung doon diya. Hindi mo naman tayo sa kasura. Saya man sa tayo sa kasura, di masud sa nila ako. Pero ka na uban niya, tayo sa munya mo talikod, bakit sa'yo naadi ha? Ha? Bakit sa'yo naadi ha? Diyan ka nang napag yung password niya, wak ka kay balo. Normal ba na ang mga cellphone nato na ay password, sakto? Normal ba na? Pero ka nang wala kay balo, imong parents. So it means doon na na'y tinaguan diha. Diya naghatag. Pagtanaw ni mo kay Miro, puti pang naghanag convo. Diya paghatag si deleted messages naman. Unsay naa dito sa convo. Nga dili pwede mabasa ni mama. Dili pwede mabasa ni papa. Are you listening? Amen. Huh? What in the Bible? For God shall bring thee into judgment. Whether with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. The whole duty of men. The whole duty of men is to fear God. Three things this morning. Number one, fear to disobey the words of God. Amen. Huh? Fear to disobey the words of God. Mahadlukan. Dapat kung doon naman tayo angay kahadlukan, ang pag-disobey sa pulong sa Ginoo. Nga naman, whether we like it or not, my son, this is our compass. Para dili ta masaag. Para dili ta mulikoy. Para mainsakto ta sa atong kinabuhi. Mabit na, usahay sakit ang pulong sa Ginoo. Para makoreksyonan ta. Tingnan na Bible mention, all scripture is given. All scripture is given. Diba? Hingon si Paul na to kayang Timothy, preach the word in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with long suffering and doctrine. Na ay rebuke, it means mga son, doon ay correction. At isip Kristohanon, dapat doon na tayo kasing-kasing na willing to be corrected. Dili ta perfecto. Bisan unsa na, bisan og taas na ka og sa Bisaya pa kinaadman. Kasi nakasabot na. Kahibalo. Bisan pagtaas kaayan, taas na kaayo kag kinaadman. Dinumdumi. Dili ta perfecto.
masipyat gyapon ta, masayop gyapon ta. Dapat willing ta mo accept og correction. Yan naman. Og nagdepende po na sa place, sa lugar, sa organization. Maybe pwede na siya sa inyong takining organization, but dili siya pwede diri. So dapat kita mo'y willing mo adjust. If wala ta sa atong lugar, dapat kita ang mo adjust, kita ang mo adapt, dili ang lugar mao'y mo adapt nato. Are you listening? No? Fear to disobey the words of God. By not listening carefully, mabitaw na paminaw tarong. Maunang wa tay makuha, wa tay makatunan, nga naman, di man ta maminaw og tarong. Wala na kayo nag-istorya diri, kamo po, dapon mo istorya inyo ha diha. Listen carefully. Young men, young ladies, listen carefully. Sayang kaayo atong pag-anhin. Ang imong paglingkod din ha. Sayang kayo imong pagpliti pa imong diri. Sayang kayo ang imong pagmatag sa iyo. Sayang kayo ang shampoo nga imong gigamit. Sayang kayo ang sabon. Sayang kayo ang tubig. Sayang kayo. Pagkanta na lang, sayang talaga. Then pag uli, wag kayo nakatunan because you never listen carefully. Walang paminaw. No? Fear to disobey the word of God by not listening carefully, by not learning constantly. And not only listening, but learning. No? By not living it with contentment. Naminaw kag tarong, naakay nakatunan, then imo nang i-apply. Na dunay pagkontento. Diha na to makita manggod. No? Wala ginaingon, may sometimes makaingon ta, wala nang paminaw, wala nang nagkaton. Ang importante din ha, diha magud nato mabasihan kung tinuod ba na nga naminaw ka, tinuod ba nga nakay nakatunan kung i-apply nimo. Ang pinaka-importante is the application. Oh. Mangutana ko ninyo. This year ba? This year? Ang music alagad. Kabasa. Oh. Mostly sa itong mga choir members, nag-attend man yun dito. Ang pangutana, naabang mo yung nakatunan? Wala. Ha? Naka ba sila gitudlo dito nga ngayon mong katunon o wala? Nakatun ba ta? Wala. Di na kumusugot, matin musugot. Ay bisan ako nga di ko perminti nga palagpat lang akong bagadto na ako'y nakatunan. No? But walay gamit ang imong pagpaminaw, walay gamit ang imong nakatunan kung dili nimo iya. Diba? Ang ilahang itudlo dito is for the good of our music ministry. Diba? Huh? The whole duty of man is to fear God. Fear to disobey the word of God. Number 2, fear to distance from God's work. Huh? Amen. Dapat mahadlok ta mo layo sa buluhaton sa Ginoo. Usbon ko mga igsoon. Ang simbahan, this is not only for pastors and church workers. This is for all.
para ato ni tanan. So it means, ang gimbuhaton sa simbahan, dili lamang para kay pastor o sa mga church worker, kundi sa tanan ng membro sa simbahan. Dapat magbaton ta og kahadlok. Our duty is to fear God. To fear, to disobey the word of God, to fear, to distance from God's work. Huh? By not attending church service regularly. Huh? Kanidang pag-attend di ay og regular church service mga igsuon. Huh? Pag-involved din sa buluhaton sa Ginoo, yes. Because this is a work of God. Di ba di basta-basta nga itong pagsimba? Wala man ta ni anhi og simbahan para lang sa tao. We are not coming to church for people. We are not coming to church for pastor. We are not coming to church for our parents, young people. We are coming to church for God. Why? Because this is the work of God. Oh? Nilayo ka sa buluhaton sa Ginoo. In what way? By not attending church service regularly. Hebrews 10:25. Tanawin mong Bible, Hebrews 10:25. Hebrews chapter 10, verse 25. Ikaw na Bible. Nagay ko na Bible. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you say the day approaching. Ano ba? Not forsaking. Ayaw ipadaplin. Ayaw ipakaway bili. Ang panagtigom. Ano ba? This is the work of God. Kung kinausahay mga iso, kasi mga ano ko ba? Makain ko ba? Grabe naman po yung klase ng Kristoano. No? Okay lang, wala ka sa simbahan, sunod sa usa ka buwan. Dili ka makapamina o pulong sa Ginoo sunod anang mga buwan. In 1 month. Huh? Ako ganun may susunod, mag-guilty ko. Kada lang dili ko maka-attend og cottage prayer meeting, ako ipadala og lain gan ako importante nga buwan. Kadili gyud pwede ma. Say, ako na una. May time nga si Brother RJ nagdala ng Brother Noel mo siguro. While nagtindog ko, kay paingon ako lecture kasi ako nasulti. Everybody stand, leaders open. Why? Kasi palihog manindog. Kaya naman ang ako una-una ba? Kasi magagilty ko sa Ginoo. Pero ka naman sa kabuwan, nawag ka nagkapakita sa simbahan. O sa katuig, nawag ka nagpakita sa simbahan. 2 ka tuig, 5 ka tuig, kunya nagsugat mo sa mga pastor. Ikaw pa'y magluod, di wala ka pansin yung mga pastor niyo. Wala naman nalagad si pastor. O saan pagtagad di pastor mo? Wala naman siya kailan mo na. O saan naman yung mga itsura? Are you listening? Kaya sa una sa nag-attend pa ka church service, grabe man kagwapo man mo, kagwapa man mo. Kini ba yung mga lagad to sa Ginoo? Kagwapo ba ito? Wala ako pa nino, ay di mo gundang magpangalagad sa Ginoo. Wala na kinahanglan o kanang mga beauty enhancement. Ay, pangalagad lang sa Ginoo, di ba? I-preserve ka sa Ginoo. No? Kaya sa dihang 5 kakatuig na wala na pakitag simbahan na usab na. Ang lalaki, taas na kayong buhok. O niya, nanay mga... O niya, ang sinuloban, gisi-gisi ng pantalon. Kasi man makailanin mo. Fear to distance from the work of God. By not attending church service regularly. By not allowing God to control in your lives.
After you receive the Lord Jesus Christ as your personal God and Savior, the Holy Spirit sealed you, the Holy Spirit of promise. And Jesus, live in your heart permanently, not temporarily, permanently. Mabina na, during the judgment time, mga igsoon, when we face judgment, mga igsoon, Satan accused us of our sins. But every time, when God saw our heart, Jesus Christ is in. Ima. Dili ang atong sala mo'y makita sa atong kasing-kasing, kung dili si Kristo nga nagbayad dili. Amen. Muna allow God to control in your lives. Just ask God, Lord, what is your plan in me? Before you make a decision, ask God. Consult it to God. By not accepting God's command completely. Fear to distance from God's work by not accepting God's command completely. Karang kitang mutuman tuod ka, pero dala bagulbol. Mutuman tuod ka, pero mas daghan ang reklamo. Mutuman tuod ka, pero negative kung kitag mga panghuna-huna. Hindi man ang may gusto sa Ginoo nato. When we obey, we obey. When we obey, then follow. Nothing else. Ayaw na panghuna-huna o daghan. Pero na nagampo ka. Grabe na ni mong luhod, grabe na ni mong hilak, and then pagkahuman ni mong pray, mahingo din ka, tubagon baka kus Ginoo, no? May magawa na lang ka ni luhod, may magawa na lang ka ni hilak. Nagdawat naman dahil gyapon ka. Mantali maison, dili ko, sa tawag na, dili ko exempted. Anabi ko sometimes, mga igsoon, doon ako yung mga decision sa mga yung Lord. Ako ning ikuha ni mo Lord yan. Then sometimes mag-doubt ko. Ano ka ko napasubok? But at the end, may ko, Lord, ikaw ni bahala ito. Tara ako naman itong i-surrender niyo. No? Puslan man nga ni-obey ka, puslan man nga ni-sunod ka, and then, tarungan na lang. Komplitohan na lang. Puslan man nga nangalagad ka sa Ginoo, tinudaan na lang. Di ba? Parang na nga ito, mga parents, di ba? Puslan man nga itong mga anak atong ipapila ng buwan ng wika. Abang dito kustyom. Pagwapuhan kita to, pagwapahan kita to. Yeah. May gusto na to nga itong anak mo'y pinaka-the best. Ano man, ipa-appeal man na to. Na ako'y nakita nga, literal din nga, naglukdug kalbasa. Itong pag last, yung last year, last month ba to? Bata, galukdug itawag kalbasa niya. Mga dahon sa kamunggay, ang bati, yung pagbutang. Pila kay gasto ato di merkado. Kadlawon siguro ito ng umbro, sa carbon ba ito para makasing. Ano ang pag-uli ng giutan? Puslan man. Kapag na puslan man na nangalanggan ka sa Ginoo, The whole duty of man, let us fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. The whole duty of man is to fear God, fear to disobey the word of God, fear to distance from the word of God, and lastly, fear to deny
the will of God. No? Fear to deny the will of God, denying the will of God by not waiting for the right time. Hala ka. Kaning nagdali-dali ka. Pag-deny dahil na sa kabubuton sa Ginoo. Why? Because in God, mga igsoon, there is a process. Ha? Diha sa Ginoo, mga igsoon, walay shortcut. Process nga naman, doon na may preparation. Gusto sa Diyos na i-prepare ka. Kunang doon ay proseso para i-prepare ka. Usa pa di mo madawat, ang unsa man, ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. In God's plan, there is a process and there's a preparation. Huh? If you denying the will of God by not waiting for the right time, maghulat lang ta sa insaktong panahon. What the Bible in Ecclesiastes, so there is a time in everything. In Ecclesiastes chapter 3, there is a time. Don't fear God to deny the will of God, denying the will of God by not waiting the right time, by working our own instead of God. Again, balik-balikon din ako. Ang tod nga matisok sa atong una-una. Just try to look at your face in the mirror. How stressed you are. Tanawa, kung ang imong hitsura diha sa imong hangsamin, nibase pa ba sa imong edad? Kung ang imong edad 30, unya tanaw nimo sa samin, mura na kag 50, there is something wrong. Ha? You must to check at ayaw sige order ng mga vitamin, ayaw sige order ng mga beauty enhancers. Di na makatambak. Nga naman, bisan unsa pa na ka ba? Bisan unsa pa na ang mga beauty enhancer na imong gamiton kung stress ka, stress juga. Unsa may makapastress sa tao? Kanang suluhon niya ang problema. Kanang daghan kay siya giapas. Kamantay mo? Kinahanglan man din pastor. Kinahanglan din takayod tamas kinhawa. Tinuod ba yan? Wala ko dingon nga ay mo panarbaho. Pero ang ako ba, pwede ba yata manarbaho nga dili ta stress? Ha? Pwede man nato makabot ang ato ang goal, ang ato ang desire, ang ato ang mga plano nga dili ta sobra ka stress. Kanang i-enjoy na to ba? Wala ba ya tayo giluwas sa Ginoo? Wala ba ya tayo panalanginan sa Ginoo para ma-stress ta? Ang pagpanalangin sa Ginoo nato para ra ba na ma-enjoy ta? Kunya, you are blissful with material things, then wala na nimo gi-enjoy. Kay grabe na nimo ang imuhang kaysa kadamit ha? God bless you because God wants you to enjoy. God wants you to rejoice. God wants you to relax. God wants you to rest. Huh? In what way? Give it unto the Lord. Surrender it unto the Lord. Huh? Lord, ikaw ni Bala. Ako dili mag-isang sugot ko sa dili. Grabe din akong utang. Kanang mga gamit ninyo nakita diha inutang at puros na ako. Duha akong rep, puro na inutang. Duha akong washing, puro na inutang. Duha na ako ang oven toaster, puro na inutang. Duha akong blender, puro na inutang.
napakoy juicer, napakoy coffee maker, puro na inuta. Lagi matinumanon kasi mga pastor. Kung di mo utang, di ka butang. Maman akong pastor. Kung di ka mangutang, di ka kabutang. So, ipas na tanan. Wow! Ipas na. Last Friday, wala na, ipas na tanan. Last Friday, nisulod kong kaking. Kita ko itong e-bike. Nakinis siya kay Dugay, wala pa niya nabuntit. Ano siya, palipid siya kay e-bike, palipid siya kay e-bike. Ako siya, gitawag kay akong paibugon ba? Ano siya gitawag kay gawas na dyan ko. Wata lang ko din gawas na kay ako ay musulti. Kaya diyo talaga kay ko. Pagkakita na ko sa entrance pa lang ko, pero ako na dyan ito. Ang akong gusto paibug, di naman uno gawas. Nagsige naman ng tuyong dito, nagsige naman ng pangutana sa mga representative dito, kung saon, ang ending, nakadala kong gimig ibay ko sa pagnigawas. Utang na po. Ha? Ba't simple lang? Simple lang. Ha? Pero tanawa lang. Ang akong edad 41. Lalahawa na lipod-lipod. 41. Pero akong nawang mura magbait. May tanawa akong nawang. Doble pa si mong edad. Simple na. Ihati. Di tabuti ba sabot, mga igsoon nga wala ko iba na ha? Ang e-bike na ko, down ko 4,000. Kanang e-bike diya. Down ko 4,000. Pag uli na ko dire, pag iod to mi, iod to ako na yun ko pasti. Ang ginamit ko na yun, kulod ko. Baka ko nagmahay, pati baka ko magmahay, ano yung gamot, so na ha? Iod to. Oo, pa nyo to yung adik, inimahin mo, Lord. Inimahin mo. Lakaw ko. Dito na yung muglamber. Ikaw ni down ko 4,000. Dapat, ang para sa Ginoo, sobrang. Labaw pa sa 4,000. 4,700. Mumpra na yung ko. Sa usa lang kaadlaw ni gasto kog 8,700, 8,000 plus. Sa usa lang kaadlaw. Mag-bless eh. Di man tana. Kung di atong ipangayo sa Ginoo. Stress ba? No. Ano man, simple lang. Lord, this is your promise. In the Bible, call unto me and I will answer thee and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. In the Bible, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. In the Bible, I will never leave thee nor forsake thee. It means that's a promise of God. Ikaw gani, promisan kag binutbuton, tuo gani ka. Man. Ano ba ito mga young ladies na to? Promisan na di mga butbuton, tuo na yun. Tagaan na di ko sa kasting na buwak, awaan na. Pura na makaihi, nakakilig. Hinapit na dito sa minteriuhan. No? Tagaan nag-usa ka, wala usa ka plywood ng gidakon sa chocolate. Yan ara dito sa Shopwell. Wala na makaihin sa kakilig. Oo, dayon. Kung sa baka ang Ginoo, na yung mga promesa ang Ginoo diha. Kung imo lang ng sundon diha ang promesa sa Ginoo, di ka ma-stress, oy. No? Mubata ka. Pamita na, promise sa Ginoo, ang nangalangan nga matinudanon sa Ginoo, nga nagadepende sa Ginoo, uy, ang edad, uy, muubos. Kisa ganahan mubata dire. Kisa ganahan mubata. Simple lang. Dali na kayo na, duhara na kabutang para mubata ka. Ay, dahil matutoy kag bibiron o kaong kag lollipop.
Fear to deny the will of God, denying the will of God by not waiting for the right time, by not working our own instead of God. And then lastly, by walking in the opposite direction from the will of God. By walking in the opposite direction. Huh? Matag pa nila mga igsoon, ang pinakuno kakusgan nga isda kanang nisong susog, diba? Kanang ni counter. Diba? Ang pinakalig-on daw mga Kristohanon, kanang ni agi og daghan kayo nga tentasyon. Nga naman, nakig, dwell sa yawa. Diba? Kasugat niya ang yawa. Muna pinakalig-on daw mga Kristohanon. Pero ang pangutana diha, unsa man, ikaw, nakigsugat pa ka sa yawa o nag-agbay na mo kang yawa? Pasig nagkumpari na mo. Ha? Huh? Denying the will of God by walking in the opposite direction from the will of God. Remember Jonah? Yes, he obeyed God. He woke up early in the morning. He go to Joppa. Dito niya to sa pier. Ang Bible ningon, he paid the fare thereof. Siya ang nagpliti. But instead to go to Nineveh, which God commanded him, he go to Tarshish in the opposite direction from the will of God. And what happened to Jonah? In the middle of the sea. Huh? Ang consequences mga igsoon, matod pa sa panultihon sa mga katigulangan, di na sili nga muhang dayon. Huh? Ang consequences mga igsoon, mulahutay pa na. Para makaingon ka, hindot pa na, ingon sila. Mo disobey ka sa Ginoo, ingon sila, mo rebelde ka sa Ginoo. Ingon sila, muundang ka pagpangalagad sa Ginoo, mo suffer ka consequences mo. Itungluhon ka, ay pagdali. Kaya na po may giuna ang Ginoo. No? Tanawan dyan na. Ipaabot siya sa tunga sa laon. So yung na sa ito ang pagsunod sa Ginoo. If we disobey God, if we are walking opposite from the will of God, then we suffer the consequences. Hindi naman ka makabalik na naman ka sa tunga. Ang imuha na lang is pagbasol. Huh? Upat, kabutang sa relasyon. Una, paghigugma niya sa tinudanan. Ikaduha, ihatag tanan niyang gusto. Ikatulo, pagantos. Ikaapat, walay pagbasol nga naguna. Nasa huli ang pagsisisi. Huh? By walking in opposite direction. Maigsoon, di ta gusto nga mabuta sa punto na makaingon ka Lord sa iluwa. Karon pa lang, sudlo na to kung saan ka butuin sa Diyos. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Our whole duty is to fear God. Fear God.